Paano po ang hinang sa overhead, ma'am? Ang pangit kasi sa akin eh. Yan ang tanong sa akin ni boss noon na nasagot ko in advance doon sa reply section. Tapos may nagtanong ulit sa akin last week ng the same question, kaso di ko na na-screenshot kaya di ko na alam kung saan siya nag-comment. But anyway, sana makita nila ang video na to for the answer. Hindi ko nga lang alam kung anong overhead ba ang tinatanong nila. Kung ito ba ay sa plate or sa pipe overhead. Kasi ang paraan or technique sa paghinang ng overhead sa dalawa ay magkaiba. Pero for today's video, ang plate muna ang ating magiging topic at ismaw ang ating gagamiting welding process since yun ang ginagawa ko dito sa video. Pero bago ang lahat, paalala lang po ulit, this video is intended for new welders or mga baguhang welders. Kasi I know may mga magyayabang na naman dyan, magsasabi na, basic lang yan. Para sa mga tulad kong eksperyensado na o matagal nang naghihinang. So, ang unang step na gagawin natin is i-adjust muna natin ang ating amperahe. Yung amperahe natin is kadalasan mas mababa kumpara sa amperahe natin na ginagamit sa ating hot pass or filling and sa cupping. And dapat yung amperahe natin is sukat doon sa bilis ng ating kamay. Yun bang kaya nating habulin o maisabay yung kamay natin doon sa lusaw ng ating welding rod. At para maintindihan nyo, ito ang halimbawa. Malakas ang amperahe nyo pero mabagal naman ang hagod ng kamay nyo kaya ang kinalabasan, it's either lumaki yung gap or nabutas ang root pass. Tulo ang mga baga na instead na dumikit ay nagbabagsakan na ang lusaw kaya puro paso ang inabot mo. Pwede ring mahina yung amperahe mo pero mabilis ang hagod ng kamay mo kaya ang outcome, it's either underfill, bukol-bukol ang hinang, hindi dumikit ang hinang sa kabilang side, or walang kapit ang hinang. Kaya napaka-importante na matuto tayong mag-adjust ng ating amperahe na sukat talaga sa bilis at galaw ng ating kamay. And syempre, i-consider din pala natin yung laki ng gap ng ating hihinangin. Magbabago ang amperahe, depende yan sa laki ng ating gap. Syempre, kung malaki ang gap, medyo mag-a-adjust ka ng mas mababa. Kung pasok naman sa standard na gap na 2 mm, dun ka sa amperahe na katamtaman lang para sa'yo. Next step, sa paghinang natin ng root pass, ang technique ko naman dito is lagi naka 90 degree ang aking welding rod. Pero minsan naka slightly bend siya, lalo na kapag sa starting pa lang siya. Kapag naka 90 degree kasi ang ating rod, maiiwasan natin ang pagtulo ng lusaw. Kung baga, itutulak ng apoy yung lusaw ng ating rod pataas instead na mahuhulog siya or tutulo. At doon magkakaroon naman tayo ng magandang penetration. Pagdating naman sa hot pass or filling, dito nagdadagdag ako o tinataasan ko ng mga 2 hanggang 4 na taas ang amperahe ko. Pero depende yan sa kapal ng tubo na hinihinang ko ha. Tinataasan ko ang amperahe para maiwasan kong maipitan or matabunan ng slag or flux ang hinang ko. Nakakatulong din ang malakas na amperahe para itulak ang root pass palabas or para maging maumbok ito. Pero syempre, bantayan nyo pa rin ang amperahe nyo. Kung magdadagdag kayo ng taas, make sure hindi mabubutas yung root pass nyo, lalo na kung yung unang hot pass pa lang ang gagawin nyo. Ingatan nyo din na baka bigla kayong bumagal at biglang hinilan nyo yung rod saka kayo tumigil. Dahil kung ginawa nyo yon, pwedeng mahigop yung root pass nyo or mag-sackback or mag-concave. Pwede ring magkaroon ng pinhole o butas yung ating root pass. Kaya dapat i-maintain lang natin ang tamang paghagod habang nagha-hot pass or filling. Pagdating naman sa cupping, ganito ang technique ko. Kung washbed ang cupping ko, hindi na ako nagbababa ng amperahe. Kung ano ang ginamit ko sa hot pass, ganun din ang amperahe ko sa cupping. Pero kung ang cupping ko is layer, minsan nagbababa ako ng 1 or 2 mula sa amperahe ko na ginamit ko doon sa hot pass. Basta lagi nating tandaan sa paghinang ng overhead, mahalaga ang tamang pag-adjust ng ating amperahe at ang tamang degree ng ating welding rod. If possible, laging naka 90 degree ang ating welding rod or at least almost naka 90 degree siya. So, yun yung mga basic na procedure na dapat nyong tandaan sa paghinang ng overhead. At bago ko tapusin ang video na to, gusto ko munang sabihin na dumaan din ako sa pagiging baguhan, wala pang masyadong alam at di pa kagandahan ang mga hinang ko. Nabago lang ito through experience at pagpupursigi ko na ma-improve pa ang aking nalalaman. Kaya hindi po pagmamayabang ang purpose ko sa video na to. But I was just sharing what I've learned to others. At gusto ko din munang sabihin na tayong mga welders ay may kanya-kanyang technique or pamamaraan
para makapag-produce ng magandang hinang. Ibig kong sabihin, may mga technique tayo na minsan hindi applicable sa ibang welders at may mga technique naman sila na minsan hindi rin applicable sa atin. Kumbaga, yung galing natin sa isang bagay ay nade-develop sa sarili nating pamamaraan. Pero since baguhan ka pa lang, yung mga tinuturo ko dito is for your reference or guidelines lang para magkaroon ka ng ideya kung paano gawin yung gusto mong matutunan. Halimbawa, ginawa or ginaya mo yung tinuro ko at maganda naman yung resulta, you can stick to it at i-improve mo pa. Pero kung ginawa mo at di naman applicable sa'yo, pwede mo itong baguhin at i-develop pa hanggang sa magkaroon ka ng sarili mong pamamaraan sa paghihinang. So, sana nakatulong ulit ito sa iba, lalo na sa mga baguhang welder dyan. Just don't stop learning mga kabakal hanggang sa masabi nyo sa sarili nyo na you are already a pro. So, again, this ends our video. Sana di kayo magsawang manood ng mga boring kong videos. See you again next time. Thank you for watching. Bye!